Isulti sa Matthew 25, atong basahan sa Bisaya. Apan wala siya makigduol kaniya, hangtod gikaanak niya ang usa ka bata nga lalaki nga iyang gihinganlan og Jesus. In English. Okay. Ang narinig nyo si Pastora Roth Cubos, ang may bahay ni Pastor Rod Cubos, kung saan dito nilait niyan doktrina sa perpetual virginity of the Blessed Virgin Mary. Si Juano ito, pero may kunting English din, na para sa kanya, dahil ditong San Matthew chapter 1 verse 25, na nakasulat, si Santa Maria umano ay hindi na virhen dahil ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito sa isang anak na lalaki. Entonces, therefore, tapos nagsilang, sinipingan na. Ito. Ano ito sa English? Wala. But it says there nga wala siya ni duol, hangtod lang. So sa mga di makaunawa ng Cebuano, ito ang pahayag ni Pastora Roth Cubos, na dahil sa salitang antel hanggang para sa konklusyon niya, si Santa Maria di na virgin dahil ginalaw daw ni San Jose. Isulti sa Matthew 25, atong basahan sa Bisaya. Apan wala siya makigduol kaniya, hangtod gikaanak niya ang usa ka bata nga lalaki. So sa ibang salin diyan na hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang lalaki Nga iyang gihinganlan og Jesus. In English, ano ito sa English? Wala. But it says there nga wala siya ni duol, hangtod lang. Di ba? He had no union with her. Yun. Hindi siya lumapit dahil sa salitang hanggang lang. Ibig sabihin, her until she gave birth to a son. Apan sa human, pag human niya og panganak, hindi nga naman lang hangtod nga wala niya, pero human, nakigdulog siya kang Mary. So tapos talaga na naipanganak, no? Tapos na ipanganak na nakipagsiping na umano kay Santa Maria, si San Jose. Ito ang sabi ni Pastora Roth Cubos. Okay. Sa kapistahan ngayon ng Immaculate Conception, mga kapatid, okay na ba? Sounds natin? Ganda. Okay na. Okay. Sige. So, bago tayo papasok sa punto por punto, ito. Nagsulti diri in Matthew chapter 1 verse 25. Kay virgin na ginaw si Mary. Was he forever a virgin? Ang sabi niya dito, was he forever a virgin? Ang tinutukoy niya si Santa Maria pagkatapos sabi niya, was he forever a virgin? VCO? VCO. Was he forever a virgin? Of course. Wala. Nga naman. Pero kung tawag. Unsa gani ang sa rosary? Ang pagtuloy ng simbahan actually nagsulti that until now. Until si Mary, after siya pag-give birth to Jesus Christ, was never touched. That's why he was called Virgin Mary. Because after he gave birth to our Lord. After he gave birth to our Lord, so nagiging masculine na si Santa Maria dito sa pahayag ni Pastora Roth Cubos, di po ba? Jesus Christ, he was never touched by his husband. He was never touched
by his husband. Wa ko po, musugot ka ako. So kung siya umano, papayag kaya umano siya na hindi gagalawin sa kanyang asawa? Musugot ka ang bana? Papayag kaya yung asawa? Ha? Iyan na ganing gipasaylo no nga ano na. Yan. Pinatawad na umano na inano na. Ba? Yon si Pastora Roth Cubos, mga kapatid. At ang ibang mga sikta, ang ginagamit nila na talata para tutulan itong perpetual virginity of the Blessed Virgin Mary ay yung Christian Standard Bible. Ito kasi ang nakasulat sa Christian Standard Bible. But did not have sexual relations with her until she gave birth to a son, and he named him Jesus. So, dahil sa salitang sexual relations, until he gave birth to a son, ibig sabihin, may nangyaring pagtatalik na daw umano. Tapos, ianak. Kaya, di pwedeng si Santa Maria ay hindi virgin. Gagamit pa sila ng isang salin, yung Easy English Bible. Ito ang nakasulat. Joseph did not have sex with Mary until after the baby boy was born. He said that the boy's name should be Jesus. So, batay dito sa talata, ito ang ginagamit nila. Di na talaga virgin si Santa Maria dahil may nangyaring pakipagtalik. Tapos, ianak ang bata. Pero itong mga salin na ginagamit nila para lang tutulan ang aral ng simbahang Katoliko, mga kapatid, napakalayo po poisonos sa original Greek text in which the Old New Testament was written in Greek. Dahil ang Matthew chapter 1 verse 25, ito po ang nakasulat sa Greek, mga kapatid. Kayo aginos min autin ius on itikin feyon kay ali akalisin to hokmana autu yeso. So, ikumpara natin sa ginagamit. May mas malapit na salin dito ang New King James Version ng mga Protestante. Ito ang mabasa. And knew her not until she had brought forth the firstborn son. And he called his name Jesus. Yun ang malapit na salin sa original Greek text. Napakalayo yung salin ng mga ibang ginagamit nila para tutulan ang doktrina sa perpetual virginity of the Blessed Virgin Mary. So, ang paggamit nila diyan sa pagtutol, makita lang nila yung salin niyan, panindigan nila na si Santa Maria hindi na talaga berhen matapos ipanganak ang ating Panginoong Isus. Dahil sa salitang hanggang o until. Pero kung pag-aralan natin talaga, mga kapatid, na nakasulat sa Biblia, tama ba ang kanilang unawa na dahil sa salitang hanggang, hindi na o until, hindi na virgin ang ating mahal na Birhen Maria? Yun ang problema pag nagbasa sa sariling, magbasa at sariling unawa lamang, no? Ang susundin itong mga anti-Catholic. Yun. Ang resulta. Kaya dumami ang iba't ibang mga sikta, mga kapatid. Pero, una, yung ginagamit nila kasi ng mga anti-Katoliko na basihan sa salitang hanggang o English until para malaman, mga kapatid, kung may nangyari ba matapos ang panahong itinakda dahil sa salitang until.
bigay tayo ng simple lang na halimbawa ng pagkukumpara, mga kapatid. Halimbawa, sinabihan ng tatay ang kanyang anak na magpakabait ka, anak, hanggang ako'y bumalik. Halimbawa lang yan. Dahil po ba sa salitang hanggang, ibig po ba sabihin, pag bumalik na ang kanyang tatay, hindi na siya pag dumating na ang kanyang tatay, hindi na magpakabait ang anak niya? Dahil lang sa salitang hanggang. Yung salitang until sa talatang San Mateo Kapitulo 1, versikulo 25, na sa original Greek word, mga kapatid, heios, na ang ibig sabihin, even after, ang salitang heios sa Greek. Kaya, sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 25, kung i-interpret natin ang English, mga kapatid, base sa Greek translation, ay even after Mary gave birth to Jesus, she remained virgin. Kahit matapos niyang ipinanganak ang ating Panginoon Jesucristo, siya'y nanatiling birhen. Hindi lang yan. Dahil sa salita bang ang until, hanggang, ibig sabihin ba na natapos na yung end point, mga kapatid? Dahil sa salitang hanggan. Halimbawa, kung tingnan natin ang Ikalawang Samuel 6:23. Ito mabasa natin. At si Mikal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan. O, may salitang hanggang. Sa araw ng kaniyang kamatayan. Ibig ba sabihin na matapos siyang namatay, nagkaanak na? Oh, yun, isip-isip naman pag may time. Di lang yan. Sabi ng ating Panginoong Hesus, San Mateo 28:20, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age. Oh, so merong salitang until. May salitang hanggang. Ibig ba sabihin, pagkatapos sa tinakdang panahon, mga kapatid, hindi na natin makasama ang ating Panginoon? O kaya, isip-isip naman pag may time. Ganon din ang salitang hanggang o until sa San Mateo Kapitulo 1, versikulo 25. Hanggang matapos, isilang si Jesus, si Santa Maria na nanatiling birhen. At walang anak. Di lang yan, walang ibang mga anak. Maliban sa akusasyon ng ating mga kapatid. Hindi lang yan. Sa unang Korinto 15:25, for he must reign until he has put all his enemies under his feet. O, ginamit diyan ang salitang until. Dahil po ba, sa salitang until, ibig sabihin na pagkatapos malupig niya, pagkatapos mapasuko niya yung mga kaaway niya, ang Panginoon ay matatapos na ang paghahari niya? Hindi. Di po ba? Dahil alam natin na ang salitang paghahari ay permanente yun. Patuloy yun. Walang hanggang yun. Tulad sa mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 33. Mga kapatid, ipinagdiwang natin sa araw na ito, ngayon, sa ibang diocese, no, yung Immaculate Conception na kapistahan, bukas ipagdiwang nila. Pero dito sa Osami City, pinagdiwang talaga kasabay sa Second Advent, Sunday of Advent. No? Kanina sa gawa ng Misa Pontifical Mass si Archbishop Martin Humuad sa katedral, mga kapatid. No. Now, isa sa mga inaatake ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, etong doktrina sa simbahang Katoliko, hindi lang ang perpetual virginity na ginawang katawa-tawa ni Pastora Roth,
Pero yun ang resulta. Bumaliktad sa kanya. No? Na ang mahal na Birhen Maria ay makasalanan din. Hindi malinis. Yun ang atake ng ibang sikta, mga kapatid. Makasalanan si Santa Maria daw. Di malinis. Okay. Pero kung tingnan natin at pag-aralan natin ang nakasulat sa banal na kasulatan, di ba? Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Lucas Kapitulo 6:43. A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear a good fruit. So napakalinaw yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo na a good tree does not bear rotten fruit. Ano po bang ibig sabihin niyan? Kung ikumpara natin kay Jesus at ni Santa Maria, si Santa Maria ay bunga o binhi. At si Jesus bunga o binhi kay Santa Maria. Si Santa Maria ang puno. Ano ang sabi ni San Elizabeth kay Santa Maria? Lucas Kapitulo 1, versikulo 45-46. When Elizabeth heard Mary's greetings, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. See? Blessed is the fruit of thy womb. Sinong tinutukoy diyan? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo ang bunga. Therefore, si Jesus na mabuting bunga, sinless siya, walang kasalanan na bunga, malinis siya, nagmula sa mabuting puno na si Santa Maria, walang kasalanan. Kaya kung si Santa Maria ay walang kasalanan, logically, ang ating Panginoong Hesus ay hindi mapapasahan at hindi magmamana ng kasalanan mula sa kanyang ina na si Santa Maria. Kaya ito ang ipinagdiwang natin ngayon, na si Santa Maria ay Immaculate Conception. Walang bahid sa kasalanan, mga kapatid. Ito ang ipinagdiwang natin ngayon. At ang aming katedral, ang katedral pala din, ang katedral din sa Cubao, Immaculate Conception. Ang aming katedral din dito sa Osamis, Immaculate Conception. Kaya sa amin, kanina, ang piyesta ay pinagdiwang talaga. Si Propeta Job, sa Job Kapitulo 14, versikulo 4, sabi niya, eto, But will anyone produce the pure from what is impure? No one can. Napakalinaw ang sabi ni Propeta Job, mga kapatid. Walang makagagawa ng malinis o walang bahid na kasalanan na nagmumula umano sa isang hindi malinis, yung marumi o makasalanan. So kung ikumpara natin ang ating Panginoong Hesus na nagmula kay Santa Maria, therefore si Santa Maria wala talagang walang dumi ng kasalanan. Kaya tinatawag nating Immaculate Conception. At ayon sa Sirach Kapitulo 34:4, Can the unclean produce the clean? Can the liar ever speak the truth? Di talaga yan. So kung ang isang marumi ay hindi makaproduce ng malinis, kung ang ating Panginoong Hesus ay malinis, ibig sabihin, hindi marumi ang mahal na Birhen Maria.
kung si Santa Maria ay narumihan ng kasalanan, hindi siya makagawa ng malinis na mula sa anong pamang sinapupunan niya na makasalanan kung saan doon nanggagaling si Panginoong Hesukristo na pagdiwang din natin ang kanyang kapanganakan Disyembre 25, mga kapatid. Okay. So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto. Mga kapatid, yun lang ang bahagi na tinatalakay natin. Sorry na wala palang audio kanina, nagbabadali tayo dahil galing tayo sa lecture. Okay? So, pasok na tayo sa punto por punto.